Sa mga naninigarilyo dyan, nabilang nyo na ba kung nakailang pakete ng sigarilyo na kayo simula nung nagka-pandemya? 1, 2, 10 kaha sa maghapon? Si Mong, sa sobrang stressed mula nung nagka-coronavirus, umabot na raw sa daan-daan ang lahat ng kanyang nayosi. Ito yung mga sigarilyo ko na koleksyon nung nag-lockdown. Ito. Naisip ko naipon yung mga kahon ng Yossi dahil parang koleksyon na rin sa akin para makita ko kung gaano talaga karami maubos ko. Noong ubos ako ng stick noon, mga 2 to 3 lang siguro. Ngayon, 2 kaha. Hindi pa kasama yung mga naitapon ko. Mayroon pang mga tingi-tingi. Adik ako sa Yossi. Ang nagastos ko sa mga sigarilyo ko, mga kalahating milyon na mahigit. Sa tansya ni Mong, nasa 200 na kaha o 4,000 piraso ng sigarilyo ang nayosi niya ngayong may pandemya. Mas lumakas ako mag-Yossi nung may COVID kasi nasa bahay lang ako. Kain tulog lang, panay sigarilyo ako. 4 na taon nang nagtatrabaho sa isang engineering firm sa Maynila ang 38 anyos na si Mong. Pero nitong Marso, nag-resign siya para maghanap ng trabaho abroad. Yun nga lang, saktong nagka-quarantine dahil sa COVID-19. Kaya si Mong na-lockdown sa Maynila. Ang gusto ko lang magkapera, kaya nagsa-sideline ako ng mga painting. Tapos mag-Yossi, parang nare-relax ka. Yun nga lang, Pinag-ipunan ko imbes pambili ng pagkain sa kagatas ng anak ko, maubos yun. Pagbili ko ng mga Yossi. maging ang kanyang separation pay mula sa dati niyang trabaho, nadali ng kanyang bisyo. Imbes ipadala ko lahat sa anak ko para pambili ng gatas, konti lang na ipadala ko. Yung iba, bili ko ng mga Yossi. Gustong-gusto ko talaga na huminto siya sa pag-UUC kasi una, magastos. May malaking epekto po yun sa budget kasi syempre pag nag-UUC siya, syempre di ba mabawasan yung savings namin. Hanggang nalubog na siya sa utang. Naghanap talaga ako ng paraan para makabili ng Yossi. Wala na akong trabaho. Di tulad dati, may buwan-buwan akong sahod. Sinubukan kong mangutang ng sigarilyo. Dahil wala ng pera, nitong September 3, nagpasya si Mong na umuwi na lang sa kanilang probinsya sa Southern Leyte. Pero dahil LSI o Locally Stranded Individual siya, kinailangan niya munang sumailalim sa 14-day quarantine. Sa quarantine facility kung saan bawal ang paninigarilyo, nasubok ang kanyang adiksyon. Pagkatapos kumain, nandidiri talaga ako para ako nasusuka. Naglalaway kasi ako pag hindi nakayos takot na talaga ako, baka marami na akong mga sakit-sakit sa katawan. Tapos may COVID pa, kaya gusto ko nang tumigil. Sinubukan naman daw labanan ni Mong ang kanyang bisyo. Pero sa tuwing itinitigil daw niya ang paghit-hit buga, Parang hindi ako mapakali. Naglalaway ako, tapos hinahanap ko talaga yung Yossi. Nag-umpisa akong nanigarilyo, mga 14 years old. Tikim-tikim lang yun. Nadala mga barkada ko. Amar, sige mo na mag-istorya, pero may gibuhat. ang paninigarilyo maaaring magdulot ng sakit sa puso, diabetes, stroke at iba't ibang mga sakit sa baga. Gayunman, dahil baga o respiratory system ang inaatake ng COVID-19, hindi malayong isipin na ang mga naninigarilyo maaaring kapitan ng coronavirus. Naisipan kong mag-message sa KMJS para makita ng mga kabataan na hindi dapat tularan na kagaya kong adik na sa Yossi. May edad na ako, baka biglang lumalabas yung mga sakit-sakit. Ipina-check up muna namin siya. Meron siyang isolated hypertension. Kaya, i-work up natin yung blood chem at saka yung x-ray din. Pwede kang mabutulan ng paa dahil hindi maganda yung pulso. Isa ito sa mga posibleng mangyayari sa isang pasyente na talagang naninigarilyo. Parang nagkakaroon ng scarring yung lungs. Sa panahon ngayon, pwede nating i-divert yung anxiety natin sa maraming bagay. Yung pag-exercise, painting, sports, or sa panananim. No, maraming pwedeng gawin instead of drowning yourself to smoke. Adik na ako sa Yossi. Paano mahinto yung pag-Yossi ko? Yung psychological impression natin kay client is nagra-range from dependence to addiction. Una, kailangan mag-seek talaga siya ng professional help. At the same time, battery of psychological tests para ma-assure kung gaano kataas yung addiction niya. And iba, bibigyan siya ng gamot. Yung iba, bibigyan siya ng therapy. Yung iba, i-recommend na siya ay mag-rehab. Unang step sa pagbabago is to acknowledge yung iyong mali and may willingness to change ka. Na-realize ko na hindi pala totoo
totoo yung makakapag-relax ka pag sisigarilyo. Parang nagsisisi ako eh. Siguro nakabili na ako ng mga sasakyan. Bilang panimula sa kanyang pagbabagong buhay, ang mga naipon ni Mong na kaha ng sigarilyo mula nung nagka-lockdown, handa na raw niyang sunugin. Lahat tayo may pinagdadaanan ngayon, kaya't kanya-kanya rin tayo ng paraan para ito'y malagpasan. Ang maisip sana natin, yung makabubuti, hindi yung makakadagdag lang sa ating problema. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.